Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Hindi makapaniwala si Chen Yezo ang lahat daw ng chi within 10 miles ay bumubuo ng ulap sa itaas ni Grandpa Chen, talagang ito ay naging isang peak earth level deity. Habang nagcast naman ng spell si Chen Fan, kailangan niya rong maitago ito kaagad upang hindi makakuha ng matinding atensyon dahil magiging imposible para kay Grandpa Chen na mag-stabilize kung makakagather ito ng matinding atensyon at ilang sandali lang, ay tuluyan ng naabot ni Grandpa Chen ang stage 1 ng pagiging isang connate being. At makalipas ang ilang sandali, sa loob ng villa ay sinabi ni Grandpa Chen kay Chen Fan na huwag mag-alala, siya na ang bahala sa kanilang family. Good to go ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na aalis siya para sa Path of Heaven, ngunit bago yun, gugugol muna siya ng oras para sa kanyang mga kababata, mga magulang, at kay Qiyong. Nang biglang dumating si Yu Wenjing Master, bungad niya kinontak daw siya ni Lin Weiwei, nagsabing gusto ng kanilang mga old classmates na magkaroon sila ng gathering. Ano, pupunta raw ba ito? Lin Weiwei old classmates nila mula sa Shishui. Sambit naman ni Chen Fan, nagtanong kung paano na contact ni Yu Wenjing ang mga iyon. Sumagot si Wenjing na siya at si Weiwei ay close, may contact sila sa isa't isa. Isa pa, matagal na raw itong gustong makita ng mga iyon. Right, tugon naman ni Chen Fan, dapat matagal na siyang nakipagkita sa mga iyon at lumipat ang eksena sa isang restaurant sa North Coast ng Beiyan. Sa loob ay mababakas ang galak sa mukha ng mga kaibigan ni Chen Fan nang makita siya. Oh my God, sambit ni Weiwei, talagang pumunta ito, agad na yamakap, sa wakas pumunta na raw ito upang makipagkita sa kanila. Where the hell daw ba ito nanggaling? Kung hindi lang sa sinabi ni Xiao Jing na ayos lang ito, iisipin daw nilang missing na ito. Hey man, kamusta ka, nabati ni Yan Xiaobai, at nagtanong naman si Xu Haoxuan kung mayroon ba itong kung anong bagay na sinusubukang itago sa kanila. Hasambit ni Jonji sa kanyang isip, ilang taon na raw sila nitong hindi nakikita, malamang ni hindi na sila naaalala nito. Sumagot si Chen Fan na masyado siyang naging busy sa trabaho niya abroad, kaya hindi siya agad na nakabalik sa Shishui upang imit sila. Kasalanan niya raw ang lahat, kaya sa kanya ang unang shot. Haoxuan, sabat naman ng babae ito na raw ba yung lalaking palaging bukang bibig nito. Xiao Fan, sambit naman ni Haoxuan, ito raw ay si Hongmi, kanyang classmate, kaka-engage lang daw nila. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang ang naging kapalaran ng lahat ay katulad lang din sa kanyang nakaraang buhay. Mapayapa, by the way, dagdag ni Haoxuan, ito rin daw ay naging missing kasabay ng biglang pagkawala ni Wenjing noon, so silang dalawa raw ba ay makikita ang reaksyon ni Jonji? Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang hindi pa rin nakaka-move on si Jonji kay Wenjing, at sinabi niyang si Wenjing ay nag-aaral sa kanya, kailan lang na siya namang labis na ipinagtaka ng tatlo. Sinabi ni Jonji sa kanyang isip na hindi alam ng mga ito kung sino talaga si Chen Fan, ngunit siya alam niya na ito ay ang Master Chen ng Jiangbei, anak ng Chen family ng Jin City, at ang kasalukuyang Major General ng Kang Dragon Unit. Tumayo siya kasabay ni Chen Fan, nagsabing masaya siyang kasama nito si Wenjing, nakipag-cheers, at sabay na uminom. Idinagdag na ang masasabi niya lang daw maraming mga bagong bagay na nangyari sa kanya sa mga nagdaang taon. Napansin naman ni Weiwei ang ekspresyon ni Hongmi, tinanong kung anong problema. Sinabi ni Hongmi kay Haoxuan na nakita niya raw ang isa sa kanyang elder brothers mula sa kanilang circle sa kabilang silid. Maaari daw ba siya nitong samahang pumunta doon upang mag-propose ng toast? Well, tugon ni Haoxuan, kung iyon ay elder brother ni Hongmi, dapat lang na pumunta sila doon upang magbigay ng pagbati. Ano raw ba kaya kung pumunta na lang silang lahat doon upang makipag-toast? Ngunit sumagot si Hongmi na ang kanyang elder brother ay mayroong napakataas na status sa kanilang circle, ilang beses niya pa lang daw itong na-meet, at napakaswerte raw nila na makita ito rito sa Jin City. Kung makuha raw ni Haoxuan ang favor ng elder brother niya na yun, sa pamamagitan ng tulong nun at connections, hinding-hindi na raw ito mag-aalala pa patungkol sa kanyang future. Nagtanong si Jonji kung ito ba ay nagmula sa Yanjing, at nagtanong naman si Chen Fan kung sino ito.
Iyon ay pag-aalangan naman ni Hong Mi at idinagdag sa kanyang isip na kahit nasabihin niya pa sa mga ito, hindi pa rin nila mamimit ang taong iyon dahil ang mga ito ay grupo lang ng mga country bumpkins. Ayos lang yun, Housewan, saad ni Weiwei. Maaari naman dong mamaya na lang sila mag-party, pumunta raw ito doon, ito ay isang magandang opportunity para sa kanya. Alright if you say so, tugon ni Housewan. Sige, sasamahan niya raw si Hong Mi, mag-enjoy na lang daw muna sila rito. Pag-alis nila ay napasabi si Jeonji na hindi niya alam kung ang pagpapakasal kay Hong Mi ay magandang bagay ba para kay Housewan o hindi, at dumugtong naman si Xiaobei na ang societal norms ay beyond sa kanyang comprehension. Nag-share naman si Weiwei na nung natanggap daw siya sa military school at e-assign na sa military region ay bigla na lang mayroong kumuha sa posisyon niya, nagalit ng husto ang kanyang ama at ang pagsisisigaw nito ay nagpagising sa kanila sa loob ng 3 araw. Napasabi naman ng mahina si Chen Fan kay Wenjing na maaari niya raw sanang matulungan ang mga ito sa authority na mayroon siya, ngunit hindi raw sila dapat na makialam ng husto sa normal na buhay ng mga ito, dahil hindi raw maganda na madamay pa nila ang mga ito na agad namang sinang-ayunan ni Wenjing. Ilang sandali pa ay bumalik na ang dalawa, sinabi ni Housewan na nagkamali sila, hindi sila ni-recognize doon, ni hindi nga raw sila pinapasok. Don't worry, Housewan, saad ni Jeonji, silang lahat daw ay naka-experience na rin ng ganun. Oo nga, Housewan, come on, dagdag ni Xiaobei, enjoy na lang daw nila ng husto ang kanilang mga sarili dito. Ngunit biglang nagtanong si Chen Fan, sino raw ba kasi yung taong yun? Sumagot si Housewan na iyon ay si Xiao Zuan. O Xiao Zuan, pangising sambit ni Chen Fan. Ano Xiao Zuan? Sambit ni Jeonji, ang young master ng Xiao family ng Yanjing. Ano Xiao Zuan? Sambit naman ni Weiwei, as in ang Xiao Zuan na young master ng Xiao family at ang leading figure ng younger generation ng Yanjing, bakit ito nandito sa Beiyan Restaurant? Idinagdag ni Housewan na ang mga pumigil sa kanila doon ay mga tao mula sa Wei family ng Jiangbei. Nakita niya raw si Third Master Wei sa siwang ng pinto. Narinig niya rong si Old Master Wei at Old Master Xiao ay dating magkaibigan, at ang dalawang families na ito ay matagal ng close sa isa't isa. Hasambit ni Chen Fan ang Wei family ng Jiangbei. Xiao Fan, sabat naman ni Jeonji, hindi raw ba't ito ay close sa Wei family? Ano? Sambit ni Housewan, si Chen Fan daw ay isa lamang normal na college student, paano naman ito magiging close sa Wei family? Jeonji, tumigil na raw ito sa pagbibiro. Ngunit sinabi ni Chen Fan na certainly kilalang kilala niya raw ang Wei family, at mayroon pa siyang mga unfinished business sa mga ito. Housewan, sumama ito sa kanya, makipag-toast daw sila. Hatugon ni Housewan, kanino? Syempre, sagot ni Chen Fan, sa Wei family at sa young master ng Xiao family. Anong iniisip mo, Housewan? Sabat ni Hong Mi, hindi pa rin daw ba sapat ang kahihiyang natamo nito? Ano, nababaliw na raw ba ito? Pighil naman ni Weiwei, maybe kilala daw talaga ni Xiao Fan ang Wei family. Kaya kung sasama si Housewan dito upang i-greet ang young master ng Xiao family, hindi raw ba't iyon ay magiging great? Hasambit ni Xiaobei, ano raw ba kaya kung pumunta silang lahat doon upang i-check ang mga yun? Sure, let's go, tugon ni Jeonji at tumungo na nga sila. Pagdating nila sa pinto ng silid ay sinabi ni Housewan kay Chen Fan na bumalik na lang daw sila, hindi naman daw ito ganoon ka big deal, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kailangan nila itong gawin sa araw na ito. Sinabi ng isang guard kay Housewan na sinabihan niya na ito kanina, ang Wei family ay nakikipag-meet sa isang VIP, ang mga outsiders ay hindi allowed na makapasok. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng dalawa nang mapatingin kay Chen Fan. Oh Biao, it's been a while, sambit ni Chen Fan. Kung sakaling nakalimutan nyo na, si Biao ay ang dating strongest fighter ni Zhou Tianhao na minsan nang binugbog ni Chen Fan. Ma-Master Chen Paotol, na sambit niya. Binuksan ni Chen Fan ang pinto. Kung narito ito malamang nandito rin daw si Third Master Wei. Great, may unfinished business daw siya na kailangang isettle sa taong yun. Sa parehong sandali mula sa loob ay maririnig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Master Xiao, sambit ni Third Master Wei, karangalan daw ng Wei family na maging guest ito rito sa Jiangnan. Itataas niya ang kanyang baso on behalf sa kanyang ama. Sinabi ni Xiao Zuan na ang kanyang grandpa at si Old Master Wei ay ilang dekada ng matalik na magkaibigan, kaya obligasyon niya na bisitahin dito si Old Master Wei para sa kapakanan ng kanyang grandpa. Siya nga pala, kung maaalala natin, ito yung taong binasag ni Chen Fan ang binti dun sa Yanjing at itinapon sa Basehan Mountain. Mukhang gumaling na pala. Tumawa si Old Master Wei,
At mapapansing narito rin si Miss Ziqing. Sinabi naman ni General Wei kay Xiao Zuan na hindi na nito kailangang maging napaka-formal pa sa kanila, dahil kapag ka naikasal na ito kay Ziqing family na sila. At nang marinig nga ni Wei Zipan ang pagbukas ng pinto ay nainis ito ng husto, nagtanong kung ano ang nangyayari. Hindi raw ba sinabi niya nang wag silang estorbuhin agad na tumayo? Nagulantang si Third Master Wei nang makita si Chen Fan. Napatayo rin maging si Ziqing nang makita si Chen Fan. Master Chen, ano raw ang ginagawa nito rito? Sumagot si Chen Fan na narito siya upang makipag-toast at isettle ang kanilang utang na siyang nagpanginig kay Third Master Wei. Hey Xiao Fan, sigaw naman ni Hao Xuan mula sa labas. Umalis na raw sila rito, ngunit nagpatuloy lang si Chen Fan sa pagsasalita. Sinabihan si Third Master Wei na noon ito raw ay ang siyang pinamanage niya sa Yunwu Spirit Water Spring at nag-offer siya ng 10% profit. Ginawa niya ang lahat ng magagawa niya para sa Wei family, yet nung mawala siya ay tinredor siya nito. Sumuko ito sa Hong Sect at nikinamkam pa ang kanyang Yunwu Spirit Water Spring. Sa tingin daw ba talaga nito basta-basta niya lang itong hahayaan ng hindi na si-settle ang kanyang mga utang? Teka lang Master Chen, pakiusap. Teka lang, pagmamakaawa ni Third Master Wei. Master Chen, sabat ni General Wei, ilang taon na raw ang nagdaan, bakit hindi raw muna sila maupo at pag-usapan ang patungkol sa bagay na ito? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na mata sa mata, ginawa niya na ang kanyang parte. Kaya ngayon nandito lang siya upang maningil ng utang. Ano, pipigilan daw ba siya nito? At makikita ang pagkabahala ng apat. Master Chen, sambit ni Old Master Wei, ito raw ay nabigo ng kanilang Wei family. Ngunit maaari daw bang patawarin na lang nito si Lao San para sa kanyang kapakanan? Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung alam ba nito kung ano ang ginawa ni Third Master Wei. Oo, tugon ni Master Wei, ito raw ay nakagawa ng malaking pagkakamali at huli na nung matuklasan niya ito, kaya umaasa raw siyang maggagawad ng awa si Master Chen. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung alam pala nito bakit hindi niya ito pinigilan o kaya naman binigyan ng advice na humingi ng tawad at mag-make up sa kanya nung sandaling napag-alaman nito. Tapos ngayon, ito ay nagmamakaawa rito. Natigilan si Old Master Wei. Master Chen, sabat ni General Wei, pakiusap, patawarin daw nito ang kanyang kapatid, hindi nito deserve na mamatay. Gagawin ng Wei family ang kanilang best upang mag-make up dito, pakiusap patawarin niya ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na walang tinataglay na bagay ang Wei family nito na gusto niyang makuha. Third Master Wei, naging mabait siya rito noon, ngunit ito lang ang iginanti nito sa kabaitang iginawad niya, kaya ngayon sabihin nito sa kanya paano niya ito i-deal. Hindi sigaw ni Third Master Wei sa takot, lumayo ito sa kanya, pakiusap wag itong lumapit. Chen Baixuan, sabat naman ni Xiao Zuan, sumusobra na raw ito. Kaunting bahagi lang daw ng Yunwu Spirit Water Spring nito ang kinuha ni Third Master Wei, nagkakahalaga lang ng ilang bilyon, maaari niya raw itong bigyan ng pera kung gusto nito. Hasambit ni Chen Fan, ilang bilyon bibigyan siya nito ng pera. Pinushback ng Third Master Wei na ito sa corner ang kanyang mga magulang, pinagdusa ang Chen family. Ano yun daw ba ay nagkakahalaga lang ng ilang bilyon? Ano raw ba kaya kung i-exterminate niya na lang ang buong Xiao family nito at bigyan niya ito ng 10 bilyon? Ano sa tingin nito? How dare you, sambit ng servant ni Xiao Zuan. Master Chen, saad ni General Wei, nirerespeto niya raw ito dahil sa ito ay ang kasalukuyang Major General ng Kanglong Dragon Unit at Overlord ng Heaven's Chart. Ngunit wag daw nitong isiping basta-basta lang nitong mahuhumiliate ang Xiao at Wei family. Haha, sarcastic na tugon ni Chen Fan. Chen Baixuan, sigaw ni Xiao Zuan, ano iniisip daw ba nitong magagawa na nito ang lahat ng gusto niya matapos nitong matalo si General Ye? Ang kapangyarihan ng kanilang bansa ay beyond sa imagination nito. Hasambit ni Ziqing sa kanyang isip, no wonder na maging si Xiao Zuan ay natatakot din kay Chen Fan, ito pala ngayon ay isa ng napakamakapangyarihang individual. Master Chen, pagmamakaawa ni Old Master Wei, alam niya rong walang magagawa ang kanilang Wei family na maaaring maging compensation sa ginawa ni Lao San, ngunit pakiusap, spare daw nito ang buhay ng kanyang anak para sa kapakanan ng kanilang dating pagkakaibigan. Pakiusap Master Chen, spare mo ako, sigaw ni Third Master Wei, at maging si Wei Zipan ay nagmakaawa na rin. Master Chen, pakiusap, spare daw nito ang buhay ng kanyang ama. Oo, tama, tugon ni Chen Fan, iyon ay ilang bilyon lang, bakit naman daw siya mag-hold on doon na buhayan ng Wei family? Ngunit idinugtong ni Chen Fan na still kung mayroong naka-offend sa kanya, kailangan nitong magbayad.
Dahil kung hahayaan niya lang ang lahat na mang-offend sa kanyang family, hindi na raw siseryosuhin pa ng iba ang kanilang Chen family sa hinaharap. Tinawag niya si Wenjing na agad namang pinaunlakan nito, tinanong kung ano ang mangyayari sa sinumang mang-offend sa Baekhyun sect, pinapatay tugon naman ni Wenjing pinapatay kasabay ng kanilang divine soul. Good tugon ni Chen Fan Master Chen sigaw ni Old Master Wei sa kanyang pagkabahala. Agad na nag-infuse ng chi si Wenjing sumugod inatake si Third Master Wei, gamit lang ang isang daliri na gawang mawasak ni Wenjing ang divine soul ni Third Master Wei. Arrogant sigaw ni General Wei si Chen Fan daw ay napakayabang, ito raw ay magbabayad sa kanyang ginawa. Chen Baekhyun sabat naman ni Xiao Zuan ni humiliate daw nito ang Xiao family sa pamamagitan ng pagpatay sa member ng Wei family sa harap niya. Hinding-hindi raw nila ito palalagpasin mukhang hindi pala alam ng kumag na ito na takot ang Old Master ng Xiao family kay Chen Fan. Chen Fan sigaw ni Ziqing hindi na nakagalaw pa si Old Master Wei dahil sa sinapit ng kanyang anak, habang nonchalant lang na uminom ng alak si Chen Fan. Old Master Wei mariing sambit niya sinabihan niya na raw ito nung una pa lang nilang pagkikita na ina-uphold niya ang gratitude at grudges in equal terms. Sa araw na ito makikipag-toast siya rito at tatapusin na ang patungkol sa bagay na ito. Binitawan ang baso idinagdag na magmula ngayon ang relationship sa pagitan niya at Wei family ay tapos na. Agad na pumihit kasabay ni Wenjing at makikita ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan. Nabigla sa kanilang nasaksihan na patanong kung ano ang nangyayari rito, ano si Chen Fan ay mayroon pang isang pangalan at iyon ay Chen Baekhyun. At napatanong naman si Wei Wei kung bakit bigla na lang pinatay ni Wenjing si Third Master Wei. Teka lang sambit naman ni Hong Mi ito ay si Chen Baekhyun, Immortal Master Chen, hindi raw ba't ito yung parehong tao na bumasag sa binti ni Xiao Zuan at nagtapon sa kanya sa Base Han Mountain, ang parehong taong nakatalo kay General Ye at nag-suppress sa Yanjin. Sinabi ni Wenjing na oo tama yun maliban sa isang bagay, lumingon at idinagdag na kailan lang, ang kanyang master ay inappoint ng bansa bilang Azure Dragon General ng buong China at umalis na sila. Natigilan ang tatlo sa kanilang narinig, lalong-lalo na ang dalawang spoiled brat. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin natinag ang kumag, sinabihan si Old Master Wei na huwag mag-alala sasabihan niya ang kanyang grandpa patungkol sa bagay na ito, at bibigyan niya ng hustisya ang Wei family. Ngunit sumagot si Old Master Wei na hindi nakinig ang kanyang anak sa kanya na kuha nito ang kanyang deserve. Ngunit Old Master Wei sabat ni Xiao Zuan ang bagay raw na ito ay hindi lang patungkol sa kanya, si Chen Baekhyun daw ay nag-aamok, hindi ito tolerate ng mga superpowers ng kanilang bansa ang behavior na ganito. Alright tugon ni Old Master Wei at makalipas ang ilang sandali sa mesa ng magkakaibigan, ay kapansin-pansin ang nakakabinging katahimikan at ang lahat ay nakatitig lang kay Chen Fan. Oh guys bakit napakatahimik niyo sambit ng ating bida? Hasambit ni Wei Wei ang atake raw na iyon ni Wenjing ay napaka-incredible ito raw ay parang isang heroine, Xiao Fan este brother Fan dagdag naman ni Xiao Bai ito raw ay napaka-amazing pinatay nito si Third Master Wei sa harap ni Old Master Wei at ng Young Master ng Xiao family, tapos ni sinabi pa nitong patas na sila, ito raw ay tila hero sa isang pelikula. Hasambit naman ni John Ji sa kanyang isip sa wakas ngayon alam niya na raw kung ano ang inaaral ni Wenjing mula kay Chen Fan. Ang mga fools na ito sambit naman ni Hong Mi sa kanyang isip hindi raw alam ng mga ito kung gaano ka-terrifying si Chen Baekhyun kapag ka ito ay na-offend. Tumayo si John Ji sabay sigaw ng cheers matagal na raw silang hindi nagkikita-kita kaya wag na lang daw muna nilang isipin ang patungkol sa nangyari kanina na agad namang sinang-ayunan ng iba, nagtawanan nag-inuman, nagpaturo ng mga moves si Wei Wei kay Wenjing. Matapos ang ilang oras na pagsasaya nagpaalam na sina Wenjing at Chen Fan, inihatid sila ni John Ji sa labas mukhang nalasing na yung iba. Hasambit ni John Ji sa kanyang isip sa tingin niya talagang sila ay nagmula sa magkaibang mundo, ganun pa man itinuturing pa rin silang mga kaibigan ni Chen Fan kaya siya raw ay labis na nagagalak. Samantala pagdating ng dalawa sa villa ay nagtanong si Wenjing kay Chen Fan kung ano ang gagawin nila sa mga iyon may gagawin daw ba sila. Wala tugon ni Chen Fan tiyak na sa ngayon alam na raw ng mga iyon ang patungkol sa kanya. Ang maging kaibigan ng mga ito si Chen Baekhyun ay hindi sapat na dahilan upang magawa na nila ang lahat ng bagay na gustuhin nila sa China.
Paano naman ang patungkol sa Xiao at Wei family? Dagdag ni Wenjing, hinayaan lang daw nito ang mga iyon pagkatapos nilang patayin si Third Master Wei. Pakiramdam niya hindi susuko ng basta-basta ang Xiao Zuan na iyon. Sumagot si Chen Fan na nasettle niya na ang score sa Wei family. After all, dati niyang close ang mga ito, ayaw niya nang mag-stir up pa ng trouble, at para naman sa Xiao Zuan na iyon, papatayin niya ito kapag gumawa pa uli ito ng stupid na bagay. Understood, tugon ni Wenjing, habang sa kabilang dako naman ay nagsumbong si Xiao Zuan sa kanyang grandpa. Ano, sambit ni Xiao Zuan sa phone na settle nito ang chaos patungkol sa Gate of Heaven at ninapatay pa nito ang 5 Earth-level deities. Pakiusap, wag mong sabihin na offend mo na naman si Chen Beichu, ang tugon ni Old Master Xiao. Grandpa, nanginginig na sambit ni Xiao Zuan. You fool, sigaw ni Old Master Xiao. Ano, gustong-gusto na raw ba nitong mamatay? Gusto raw ba nitong sumuksok sa corner ang kanilang Xiao family? Mas lalo pang lumakas ang boses, humingi raw ito ng tawad kay Immortal Master Chen ngayon din, at kung hindi ito patatawarin ni Immortal Master Chen, wag na raw itong babalik pa sa Xiao family. Teka lang grandpa, pakiusap, patawarin mo ako, sambit ni Xiao Zuan, ngunit ibinaba na ni Old Master Xiao ang phone. Naging anxious, lumingon-lingon, bumalik sa silid na kinaroroonan ng Wei family. Sinabi niya sa mga ito na lumalabas na kayang-kaya raw palang wasakin ni Chen Beichuan ang Xiao at Wei family sa pamamagitan lang ng pag-angat ng isang kamay. Ano, ganoon na kamakapangyarihan si Chen Fan? Gulat na sambit ni Zi Qing sa kanyang isip, at napasabi naman si Old Master Wei sa kanyang isip na 5 taon na ang nagdaan. Mukhang talagang napakalaki ng nagawang pagkakamali ng kanyang Wei family, at sa gabing iyon din ay sabay na tumungo si Xiao Zuan at ang Wei family sa villa na kinaroroonan ni Chen Fan. Lumuhad, nagmakaawa, humingi ng tawad, at ang sana'y gaganaping marriage sa pagitan ng Xiao at Wei family ay nakonsila.